Merong nagpa-bless sa akin ng bahay nila na bago yung bahay nila. So, naipundar nila, na naging resulta ng business nila, at pumayag akong i-bless at i-cleanse yung house. Importante po kasi na kini-cleanse natin yung mga bahay, hindi lang bini-bless. Kasi may mga spirits po na territorial. Ibig sabihin, ang mga evil spirits po kasi wala silang katawan or physical body. So, they are always trying to find a vessel. So, either katawan ng tao or gamit, sinusuot, dinadala natin sa bahay. Diyan po nagdudwell yung mga evil spirits kasi nga kailangan nila ng house, kailangan nila ng matitirhan. And so dun sa bahay na yun, pagpasok namin, nakita ko na agad merong malaking painting ng money tree. Alam niyo po yung money tree, yung puno na nagdadala daw ng swerte, yung gold, yung leaves, malaki. At dun sa table, meron pang isang nakalagay na money tree na parang rebulto. So, tinanong ko siya, kinonfirm ko kung money tree yun. Sabi niya, money tree nga daw. So, sinabi ko na agad, right there and there, bago natin i-bless yung bahay, sinasabi ko na agad sa'yo na itong mga painting na to, tsaka itong money tree na to na rebulto ay demonic. Tinanong ko siya kung may mga na-experience siya dun sa bahay. And true enough, ganito nga yung nangyayari. So, pumasok nga yung pera sa business nila, kaya sila nakabili ng bahay. Pero all of a sudden, bigla na lang ding nawala. So, hindi niya maintindihan bakit biglang humina yung benta, biglang nalugi. Tapos, hindi lang yun. Ang dami nagkasakit sa kanila sa loob ng bahay. At hindi lang yun. Silang mag-asawa, palagi silang nag-aaway doon sa area ng may hagdanan kung saan nakalagay yung money tree painting at malapit yung money tree na rebulto. So, in-explain ko sa kanya na may singil. Oh yes, pumasok nga yung malaking pera. Pero may singil. May singil kasi nga demonic siya. So, anong naging cost? Ang naging cost nun, nag-aaway na mag-asawa, di nila maintindihan bakit bigla na lang silang mag-aaway, nagkakasakitan na, hindi na maganda yung mga salitang lumalabas, nagkakasakit na sila doon sa bahay, at yun nga, mabilis na pumasok, mabilis lang din siyang mawawala. At dahil walang pera, mag-aaway na ulit, magkakaroon na ulit ng mga problema. So pinakita ko sa kanya na alam mo kasi, si Lord ang gusto niya, siya sa kanya tayo tumingin as the source. Kapag tumitingin tayo sa ibang sources other than God, other than Jesus, ibig sabihin, may idolatry, may sin, at doon yung kinagamit ng enemy na open door para pasukin tayo at i-harm tayo. So, binless ko yung bahay, pero sinabi ko sa kanya na you have to get rid of this money tree painting at itong rebulto na to ay itapon mo na, alisin mo na dito sa bahay mo kasi otherwise, tutuloy-tuloy lang din yung cycle na yon. Para ma-break yon, kailangan mo i-cleanse yung bahay mo, i-dedicate to. So, nag-plead kami ng blood of Jesus, pinakover natin sa blood ni Jesus at inanoint namin yung bahay na yon, signifying that this belongs to Jesus. Kini-claim, ibig sabihin nire-reclaim, binabawi na namin. Kung pinapasok man natin yung evil spirits dito sa mga gamit na hindi natin aware na meron